Magandang hapon po mga kababayan. Isang mainit na tanghali hapon sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana'y all is well. Sana po ay in good shape ang lahat. Sana'y lumalaban, masaya kahit na may mga hinaharap na mga problema. Alam nyo, part po yan ng buhay, kaya let's be positive. At wag po natin kalilimutan na ang mga trials, ang ating mga challenges sa buhay ay pagsubok lamang po ito. And this is part of life. Kailangan matuto po tayong harapin, kailangan matuto po tayong mamuhay kasama ang mga problema. So, yan. Laban lang. Yan po ang lagi po nating naririnig sa karamihan, which is totoo naman. Let's be positive. Alright. So, marami po tayong pag-uusapan ngayon, more than one. Dahil marami po mga kaganapan sa Pilipinas, marami po mga pangyayari. Unahin na po natin dito ang matunog na si Jonathan Morales, ang Mr. Clean ng Pilipinas. Kasama ni Senator Bato. Yan, si Jonathan Morales. It's a convicted po of perjury. Binabalita lang po natin na lumabas po na si Jonathan Morales is now guilty of perjury. Yan. Isa po yan. Pag-usapan naman natin si VP Sara Duterte na mainit po ngayon, di ba? Na pagdating niya galing Germany, talagang nagpalabas right away, nagpahayag ng kanyang pag-atake sa gobyernong Marcos. Doon nga po sa kanyang interview, na-mention niya na ang isang reasons daw kung bakit siya nagbitiw or she quit as the department secretary ay dahil daw po sa issue ng korupsyon sa loob ng DepEd. Yan ang pagkakasabi niya. Hindi siya nagbigay ng paliwanag or details. Basta ang sinabi po ni VP Sara, in due time ay ipapasabog po itong mishandling of budget. We'll find out. Dahil sabi niya in due time, ilalabas niya daw po yan, itong expose na to o pasabog laban sa administrasyong Marcos. So mga kaibigan, hihintayin po natin ito. Of course, we will give VP Sara chance para patunayan kung meron nga chance to expose to the public kung meron ngang korupsyon na nangyari o nangyayari dyan sa loob ng DepEd dahil yan nga po ang kanyang claim na meron daw mishandling of budget ng DepEd. Alam naman po natin na ang Department of Education ang departamento na merong pinakamalaking budget. At tutukan po natin yan. Dahil i-expose daw po yan ni VP Sara Duterte. Nako, parang gusto niyang palabasin dito na siya na ngayon ay isang oposisyon. Oposisyon na kontra sa gobyernong Marcos. So, abangan po natin yan. My dear friends, dumako naman tayo sa issue ng Pogo. Kung kayo po'y nanunood, kung inyo pong sinusundan ang hearing sa lower house or sa House of Representatives, di po ba may hearing ang Pogo dyan at ang ginigisa nila ay si dating Secretary Harry Roque, talagang ginisa. Si spokesperson Harry Roque dito sa lower house at magagaling din na mga congressmen ang bumanat, nag-interpellate kay Harry Roque at siya ay napalambot sa lower house. Nung kanyang first appearance sa Senate hearing ay parang isang babaeng napakasungit, palaban. Talagang sinungitan niya si Senator Risa Hontiveros. Pero hindi ko alam, pagdating sa lower house, parang natameme
naging lumambot. Lumambot po siya. He was softened pagdating po sa lower house. Hindi ko po alam kung nahihiya siya or talagang nako-corner na talaga siya or naiipit na dahil grabe po ang galing na marami pala tayong mga abogadong mga congressmen. Special mention sa mga representatives na magagaling sila, Representative Adjong, Congressman Pimentel, Flores, Dan Fernandez, at ang pag-uusapan natin, isa sa mga magagaling din na nag-interpolate, magaling na congresswoman ay si Congresswoman Jinky Luestro ng Batangas. Yan, palakpakan natin. Special mention kay Congresswoman Luestro. Napakagaling to na congresswoman na kung saan talagang dinikdik niya, pinalambot niya si Harry Roque at hindi po makaporma si Harry Roque sa congresswoman na ito kay Madam Jinky Luestro. Pag-usapan po natin about her background. Kaya pala magaling siyang mag-interpolate, kaya pala magaling siyang manghuli kay dating Secretary Harry Roque, isa palang attorney, si Madam Jinky Luestro. Kaya pala napakagaling at kitang-kita po natin kung paano niya pinalambot ang matigas na si Harry Roque. Yan. Hindi umubra yung kanyang demeanor when he was called sa Senado, the way he responds to Senator Risa Hontiveros na medyo masungit, mayabang. Hindi po siya ganun. Hindi siya umubra sa lower house. Lalong-lalo na kay Congresswoman na Jinky Luestro. Talagang lumambot. Lelambot-lambot na. Medyo tahimik na siya. Hindi na siya gaanong mayabang. Dati-rati po ako nayayabangan na naiinis dyan sa dating spokesperson na Roque na yan. Pero pagdating po sa lower house, pagdating kina Congressman Pimentel, Adjong, Flores, at yan nga kay Congresswoman Jinky Luestro, nag-iba. Lumambot dahil po ipit na siya. He was cornered, he was collared, kaya wala na siyang mga palusot. Hirap na siya magpalusot dahil ipit na. Kaya alam niyo po sa batas, kung talagang nagsasabi ka po ng totoo, madali lang humarap sa korte. Pero ang hirap po pag tayo pala'y nagsisinungaling, hindi ka makapagsinungaling. Mahirap. Dahil talagang huhuliin ka sa sarili mong bibig. Ang isda ay nahuhuli sa sariling bibig. Yun nga, talagang huli si Harry Roque. Yan. Alam niyo po, si Congresswoman Jinky Luestro ng Batangas. First time niya palang sumabak sa politika. Hindi pala dating hindi yan trapo, hindi yan. First time niyang sumabak sa politika at yan nga. First time at pinalad kaagad. Ibig sabihin, malinis, magandang kanyang record sa Batangas. Kaya magaling to na abogado. Kaya pala dahil si attorney Jinky Luestro, dati palang law professor sa isang university sa Batangas, kung saan doon siya nagtapos ang kanyang alma mater. Doon siya nagturo ng law. So, bigatin pala ito. Law professor. Nakahanap ng katapat si Harry. Yan. So, alam na po natin, yan pala ang dahilan. Kaya napakagaling na abogado or congresswoman si Madam Jinky Luestro. Dati palang law professor at hindi lang yan. Nagtrabaho din pala siya she worked for Department of Justice. I'm not sure how long, pero nagtrabaho din siya sa DOJ. Yan.
So now, kilala na natin si Madam Jinky Luestro or Congresswoman Luestro. Isa palang abogado kaya napakagaling niya. Napakagaling niya at naipit, na corner. Talagang lumambot, pinalambot niya si Harry Roque na isang magaling daw na human rights lawyer. Pero sa ngayon po, delikado na po si spokesperson Roque. Delikado po dahil malalakas po ang ebidensya laban sa kanya at na-establish po nila yung kanyang koneksyon sa Lucky South 99 na isang illegal na pogo. Di niya maipagkakaila na meron siyang koneksyon. He was lawyering tong si Cassandra Leong na isa ring tao sa loob ng Lucky South 99. Kaya he cannot deny that. Kaya meron siyang koneksyon. Mga kababayan, meron siyang koneksyon. He can't deny that sa Lucky South 99. Kaya sayang na sayang lang ang career ni Attorney Roque. It looks like kakasuhan siya dito. At baka, we don't know, baka madisbar siya. Dahil nga sa nagawa niya. He constantly denied na wala nga siyang attachment sa illegal pogo na yan. Pero na-establish na mga congressman, congresswoman na to na meron siyang koneksyon sa illegal pogo na yan. Kaya decades. Sayang lang, Attorney Roque. Sana nag-isip ka or pinag-isipan mo ng maigi or malalim bago mo pinasok ito. At ang huli po nating pag-usapan ay tungkol po sa ating Pangulo na nag-attend po siya sa isang affair sa Camp Crame. Ito po ang 123rd anniversary ng police service. Yan. So 123rd Police Service Anniversary. Yan po. Nag-attend po dyan ang ating Pangulo and nagbigay na kanyang talumpati. At he emphasized yung approach ng kanyang gobyerno, yung kanyang administrasyon. Ang approach daw ng PNP ay hindi po kagaya ng dating administrasyon. Ang kanya ay iba. Yun nga, he emphasized itong makatao at bloodless na approach. Dapat ng mga pulis, yan po ang in-emphasize niya. At ang nagustuhan ko po dito, yung sinabi niyang erring and corrupt police will face the appropriate sanctions. Yan, so ito po ay isang matunog na binigkas ng Pangulo. Ito ay para sa mga pulis. Mga pulis patola dyan, mga pulis na mandurugas, mga pulis na nagsa-sideline sa mga droga-droga dyan. Yan ang sinabi ng Pangulo, kung ayaw nyo masampulan, umayos kayo. Huwag kayong gumawa ng mga kalukuhan dyan. Dahil yan ang sinabi ng Pangulo. Yung mga erring and corrupt police. So, ibig sabihin, lahat yan, hindi lang mga opisyales. Kahit yung pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Dapat po yan, masanksyon, maparusahan yung mga gumagawa ng mga kalukuhang pulis. Ito dapat ay gawin natin sa Pilipinas. Dahil ibang-iba. It is not acceptable yung pong nangyayari sa ating bayan na kung sino pa yung mga pulis na dapat na katuwang or magpuprotekta sa mga mamamayan, sila pa yung mga pasaway at na-involve po sa mga krimen. Yan ang hindi maganda. Yan ay hindi tama. Kaya gusto ko itong sinabi ni Pangulong Marcos na to. Although I am not a pro-Marcos, pero gusto ko itong sinabi niya na to na
ang kanyang approach ay bloodless at makatao, at sa mga erring and corrupt policemen, dapat maparusahan. Yan, kaya isip-isip kayo sa mga pulis dyan na mga pasaway, magbago na kayo. Alam niyo ng kanta ni Freddy Aguilar na, magbago ka, magbago ka, nang di ka magsisi sa huli. Yan. So kayong mga pulis dyan na mandurugas, kayong mga pulis na mga pasaway, magbago na kayo. Otherwise, you never know, baka himas rehas kayo. Alright, marami pong salamat mga kababayan. Marami pong salamat sa inyong panunood sa aking video. Ingat po tayo lagi. God bless you all.